Vice Manny, magandang hapon at salamat sa inyong pong pagkakataon. No? At sa oras na ito, mula po nung kayo ang upo bilang Vice Alcalde sa Bayan ng Infanta, ilang ordinansa na po ang kasalukuyan ng naipasa na ng Sangguniang Bayan sa pangunguna po ninyo? Magandang hapon. Maraming salamat sa pribilehiyo na ito pong ating mga paglilingkod na ginagawa ay ating pong maipaalam sa ating pong mga kababayan sapagkat bilang sila ang nagluklok at tayo ay kanilang lingkod ay narito at patuloy tayong gumagampan ng ating tungkulin bilang Vice Mayor ng Sangguniang Bayan ng Infanta. Kasamang narit sa katanungan mo kung ilan yung ordinansang naipasa at napagtibay, ito po ay mahigit na 40. 40 plus ordinances ang ating pong naipasa at napagtibay. At tayo pinagpapasalamat sa sipag ng ating mga konsihal na silang na lumilimbag at gumagawa ng ordinansa at bilang Vice Mayor ay tayo po yung nagpapatibay ng lahat ng ito. Marahil magsabi ako ng ilan, tulad ito ng anti-quarrying ordinance. Napakahalaga nito, partikular sa ating bayan dito sa Infanta, sapagkat itong bare months ay talagang grabe ang ulan at pangalawa, napakarami yung mga nagko-quarry diyan. Kung kaya nga, pag ito ipagpapatuloy ay malalagay sa panganib itong ating bayan tulad sa pagbaha. Kaya tayo po, ang Sangguniang Bayan ay nagsulong at nagpatibay ng anti-quarrying quarrying ordinance para mapatigil ito, lalo tigit yung mga walang kaukulang permiso. Although dito po pagdating sa quarry ay hindi naman talaga jurisdiction ng Sangguniang Bayan, pero tayo po ay bukod sa ordinances ay tayo po ay nagsulong ng resolusyon na hinihiling natin na ipatigil itong quarry sapagkat ang pagpapatigil nito ito ay nasa kapangyarihan ng wala sa kapangyarihan ng Sangguniang Bayan kundi nasa PMRB. Pero ganun pa man po ay tayo po nagsulong ng resolusyon patungkol sa pagpapatigil po nito. At at the same time ay meron din tayong ordinances para dito at tinitingnan naman natin na ito ay makapasa sa Sangguniang Panlalawigan. Mayroon itong long-term plan para sa dredging at atin lamang binabantayan at tinitiyak yung tamang lugar ng dredging para ikangay maayos at hindi naman talaga madidredge yung hindi dapat. Kaya may kaakibat po itong ating ordinances, itong ordinance at resolution, may kaakibat po itong long-term dredging dito sa ating bayan para yung ating Agus River ay talagang maging maganda ang daloy ng tubig. Nitong nakaraang Monday o Lunes sa aming last session ay humarap ang isa sa may quarry at humarap sa Sangguniang Bayan at doon ay aking tinanong kung sila baga ay may mga asosasyon. At ang sabi nila ay dati mayroon pero hindi active itong kanilang association. At doon ay aming kinausap siya na sana itong mga nasisirang kalsada dulot ng malalaking truck at ito ay halos 24 oras na nagta-travel na kargado ng graba ay aming hinimok sila na maging responsible naman sila bilang mga quarry permittees na tulungan ang national, tulungan ang local government na maipaayos yung mga nasisirang kalsada. At dito nga po ay in-identify natin yung mga nasisirang kalsada tulad sa Banugaw. Hindi man po natin tungkulin ang ipasimento, ipakongkreto itong parte ng Banugaw sapagkat ito ay national road, pero yung mga patsi-patsi ay tambak ay pwede naman natin pong isagawa dito sa local government unit of Infanta. At yun nga, tayo nakipagpulong sa ilang mga quarry permittees na tulungan tayo sa pagsasaayos nitong ating kalsada. At ating mapatsi-patsi iyan para naman pagdating ng panahon at uminit ay DPWH na ang magsasagawa nito. Particular kasamang narit sa mga barangay road. Yung mga barangay road
ay under jurisdiction ng ating local government unit of Infanta. At iyan yung ating pong talagang sisikapin na ang ating mga quarry permittees at saka ang local government ay magkaroon ng partnership sa pag-aayos at pagpapaganda o pagre-repair ng barangay road dito sa Infanta. Vice, anong mga challenges ang kinakaharap ng Sangguniang Bayan pagdating sa pagpasa ng mga ordinansa? So far, ako'y natutuwa sa Sangguniang Bayan natin dito sa Infanta sapagkat smooth naman yung aming pong sesyon at kami nagkakasundo, nagkakaisa. Ang ating Sangguniang Bayan ay tumutungo sa isang direksyon na ang bawat members po nito ay nag-aambag at supportive naman sa isa't isa. So, wala naman tayong kinakaharap na challenge maliban sa challenge na mas lalo pa natin pagandahin, lalo pa natin papag-ibayuhin at maramdaman ng taong bayang Infanta ang Sangguniang Bayan natin na ito'y aktibo at produktibong naglilingkod sa kanila. Napakahalaga ang ordinansa sapagkat ang ordinansya ang siyang nagbibigay ng magandang direksyon patungo sa pag-unlad ng bayan. At ito ay isinasagawa natin at ito naman ay public document. Once ng isang batas ay maipasa, public documents na yan, ang bawat mamamayan ay pwedeng kumuha sa ating SB office ng kopya para malaman po nila itong mga ordinances na ito. So, napakarami nating ordinansa at yung anti-quarrying at saka yung maingay na tambutso ng motor at saka yung zero tolerance na ang ibig pong sabihin nito, walang maglalakwat sang empleyado. Pag nag-time in ng alas 8, lalabas sila na magta-time out ng alas 12 para kumain at papasok ulit sila at magta-time out ng alas 5 ng hapon. So, atin po sinisikap at sumususog po tayo sa advokasya ng ating mabutihing at masipag, matalinong Mayor Lord Amnel Ruanto. Sumususog tayo doon sa kanyang advokasya na good governance.